is Deputy Speaker and Antipolo City, 1st District Representative Ronaldo Ronnie B. Puno, and he will expound his privilege speech yesterday about Constitutional Convention and, of course, the other major issues of the day. And before I turn over DS Puno to everyone, sir, kindly deliver your opening remarks. Thank you, Ryan, and thank you all of you for being here this morning and for inviting me to be here with you. Alam niyo, this is a very historic time for our country, for me. The 20th Congress is walking into a hailstorm of problems. We are walking into a number of severe disputes between the two houses of Congress. We are walking into many controversies that have been brewing over the past couple of years. And we are coming in the aftermath of a national election that showed us, elected officials, that the minds of our people are changing, that they are becoming more vigilant about the things that happen in government. We are also walking into a period of severe division in our country. I think at no other time have we seen different groups, different political groups, so seriously aligned against one another that the national agenda is always being affected by these factors. I have talked to our members in the National Unity Party, and we have come together to try to address many of the issues that we face today. And we try to address the root causes, not just the things that we see in front of us. We try to figure out why all of these things are happening. One of the things that we have found is that there are constant cases being filed in the Supreme Court, which have to do about interpretation of constitutional provisions. You know, everybody has been saying for the past 20, 30 years that the Constitution needs a lot of correction already. Because the Constitution was first drafted for a unicameral government, unicameral legislature. But towards the end of the Constitutional Convention, there was a sudden change to a bicameral legislature. However, many of the provisions in the Constitution remained as provisions for a unicameral legislature. And so this has led to a lot of problems over the many decades past. There's always been disagreement about whether votes should be joint or separate, whether the Constitution meant this or that. There are other things that have cropped up because of modern issues such as the West Philippine Sea. And our Constitution has not been flexible enough to address all of these issues. So instead of diving into the controversies that beset all of us, we believe that the best course of action is try to attempt a solution at the root cause of this. We believe that if we correct and update our Constitution now, that many of the disputes that we see in front of us would not have been here or can be avoided in the future. Little things like the meaning of certain words, you know, always cause disagreement and confusion among everyone. So nakakahiya sa ating mga kababayan, ang lagi natin pinag-aawayan ay kung anong ibig sabihin ng isang salita. Siguro naman iisa lang diksyonaryo yung sinusundan natin lahat. Kung bakit napakaraming kahulugan ng isang salita na ating babanggitin, ay hindi nila siguro naiintindihan. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang Constitutional Convention. Bakit Constitutional Convention at hindi Constituent Assembly katulad ng mga panukala ng iba namin mga kasama dito sa Kamara? Ang Constituent Assembly, dagdag trabaho sa congressman at sa senador. In other words,
Sa ibabaw ng lahat ng ginagawa naming mga trabaho. At nakikita nyo naman, inuumaga yung Congress dito kuminsan. Kakatalakay sa mga panukalang nasa harap namin. Kung dadagdagan nyo pa yan ng mga paggamot ng mga problema sa konstitusyon, wala na talagang mangyayari dito. Hindi matatapos yung karamihan na napaka-importanting trabahong gagawin. Sa budget lang, nakikita natin pag may budget deliberations dito, di ba? Lahat tayo dito ay inuumaga. At yan, wala pa masyado nagtatanong. Ngayon, sa panahon na ito, na ang daming mga tanong tungkol sa ating mga budget, siguro, asahan nyo na magkakapuyatan tayo sa mga darating na buwan. Kung patungan nyo pa yan na mga panukala ng pagbago sa ating saligang batas, ay talagang wala nang mangyayari. So para hindi maantala yung pagbabago na kailangan natin sa saligang batas at hindi naman matabi yung mga trabaho natin dito sa lehislatura, naisip namin mag-constitutional convention na tayo. At diyan siguro ay maaari tayong kumuha ng mga bagong mga mamumuno at namumuno sa ating mga iba't ibang mga distrito, yung mga taong talagang sagad sa pag-aral sa ating mga batas at saligang batas. At sila na siguro ang tutulong sa atin magdala sa ngayong panahon ng mga dapat ipasok sa ating saligang batas. So yan ang rason kung bakit gagawin namin yung panukalang yan na magkaroon ng Constitutional Convention at yan gagawin namin forthwith. Okay, so salamat at siguro now we can open ourselves to questions. Thank you, Deputy Speaker Ronnie. As our honorable guest said earlier, let's keep our questions gentle, but of course, still sharp. For today's first question, we will call on Mela Lesmores from PTV4. Hi, good morning po, DS Puno. Sir, unahin ko lang yung follow-up. Nabanggit niyo po yung fourth read. Sa privilege speech niyo rin po kasi kahapon, nasabi niyo na while the fourth read was intended to signal urgency and mandatory action, its implementation has been repeatedly delayed, sidestepped, or redefined. Kayo po, sir, with this proposal nga for constitutional convention, ano po ba yung nakikita niyong magandang maging hakbang para maisaayos tong particular word na talagang pinagtatalunan po ngayon patungkol nga sa issue ng impeachment? Alam niyo, sa mga proseso ng hudikatura, no, kadalasan may mga specific na period, no, na sinasabi. Magpa-file ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw, no? Yung forthwith kasi walang araw yun no? So, dapat siguro sa mga provisions ng ating saligang batas relative to impeachment, sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period, parang katulad ng kahit anumang proseso sa husgado, di ba? Lagyan natin ng araw, pagka nag-file yung Congress dito, kailangan within 7 days, umpisa na yung hearings. Ganon. Kasi pag malinaw na 7 araw, 7 araw yun. Yun, mahirap na sigurong i-forthwith yun. Di ba? Pero ang problema kasi, maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na ibig nilang sabihin. So, yan, halimbawa, yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Di ba? Opo. And last na lang po from my end, DS Puno. Kung matutuloy itong itinutulak nating Constitutional Convention, sa inyong palagay, paano mas isusulong yung accountability sa government at paano mas mapupursue yung mga katulad niya impeachment or other measures para talagang magkaroon ng accountability sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga ahensya ng pamahalaan? Alam mo, accountability is a moving thing. Di ba? Accountable tayo dapat araw-araw. Hindi lang sa mga kung anong panahon. So, maraming mga proseso dapat ipasok dyan to ensure accountability. Yung impeachment ay isa lang yan. Ang impeachment kasi inalagay yan sa mga taong mga constitutional officers, no, na hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin. Di ba? So, constitutional officers, for example,
Hindi mo pwedeng alisin sa gitna ng kanilang mga termino bago matapos yung kanilang nakalaad na termino. Kaya nagkakaroon tayo ng impeachment. Meron din tayong proseso sa accountability na pupunta sa ombudsman na kahit anong oras, pwede kaming mga public officials demandahin ng kung ano-anong kaso, dalhin sa ombudsman, nasuspindi rin sila doon. So accountability is all over the Constitution. It is all over our laws. I think that accountability is best served by people who demand it. No? Kasi kahit na may posibilidad na magkaso ka sa taong gumagawa ng hindi tama, kung hindi ka magkaso, hindi accountable yon. Kahit nandiyan yung proseso na will allow you or enable you to demand and expect accountability, kung hindi mo naman itulak yung proseso, wala rin mangyayari. So, nasa ating mamamayan din yan na dapat gising sila, makikita nila yung nangyayari sa kanilang mga paligid at lalong-lalo na sa kanilang mga pamahalaan. Kasi accountability has many levers, no, that you can pull. And sa tingin ko, kung gising ang tao, accountability is going to be really safeguarded, no? Sir, sorry, last follow-up na lang po. Ang pinanggagalingan po ay, kasi di ba with the recent Supreme Court ruling, may mga nagsasabi na parang mas mahirap nang mapanagot yung ating mga opisyal. So sa inyong palagay po ba, kung maiko-correct yung mga nababanggit nga po nating malabong parte ng Constitution, mapapadali na ulit or mas magiging malinaw, mas mabilis yung proseso ng pagpapanagot sa ating mga opisyal na nagkakasala sa batas? Yung accountability issue, wala naman issue dyan sa ombudsman, halimbawa no? Wala kang naririnig na nakakalusot doon. Siyempre, unless nagkandaloko-loko yung investigasyon, di ba? Pero ang ating impeachment kasi dahil nga sa malabo yung pagpapabigkas ng salita ng ating saligang batas, talagang hindi mo alam kailan ang deadline nito. So gulong lang ng gulong ang proseso. Tanong dito, tanong dyan, palit dito, palit dyan. Kaya nagkakaroon ng pakiramdam na, teka muna, parang hindi na yata nagkaka-accountability dito. Puro proseso ang pinag-uusapan. Diba? Nagtatalo tayo hindi sa kung anong kasalanan o hindi kasalanan, kung hindi kung ano yung paraan at hindi paraan. No? Which hindi naman yan ang intention dapat. At tingin ko hindi yan ang talagang binalak ng ating mga gumawa ng saligang batas. So ayusin natin yan para wala na lahat itong mga alinlangan na ganito. Thank you. Thank you, Mela. Next, we have Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good morning po, sir. Andito po ako. Yes, sir. Sir, the public has always been suspicious of all attempts to amend the Constitution. Paano nyo po makukumbinsi yung public and even your counterparts in the Senate na kailangan na po ito ngayon? Alam mo, yung suspicion na sinasabi natin, sa tingin ko, iilan lang yan eh. Yung suspicion ng isa na i-abolish yung Senate. Yung isang suspicion na babaguhin ng term of office para maka-perpetuate in office yung mga tao. Diba? Ganun lang yan eh. Wala naman sigurong suspicion na gagalawin yung economic provisions. Wala naman sigurong suspicion na aayusin mo yung territorial provisions. Doon wala tayong problema doon. Doon lang tanang kakaproblema. Ngayon, kayo ba, meron ba kayong problema kung magka-change in term of office? Siguro wala naman kasi hindi naman kayo mga opisyal, di ba? Wala naman kayong term of office, kayo, ang term of office nyo nandun sa mga stasyon ninyo. Ang nagkakalinlangan na ganyan, yung mga nasa pwesto, di ba? So, kumbaga, para sa akin, may pagka-self-serving, Pero ganun pa man, that's a reality, katotohanan yan, dapat natin harapin yan. Ako, personal, hindi naman ako nag-iisip na dapat gawin natin unicameral. Kasi nandito ako sa bicameral legislature eh. Diba? Sa tingin ko, okay ito. Ngayon, kung yan ang magiging desisyon ng ating CONCON later on, tatanggapin ko. Pero hindi ako naghahabol ng kung ano-ano. Kaya hindi ako natatakot. Alam niyo, yung mga term of office, alam mo, siguro, hindi naman tayo tatanda hanggang 100 kagaya ni Senator Enrile. So, hindi naman ako nag-iisip na para palawakin yung term of office.
Pero ganun pa man, dapat tanggapin natin mga alinlangan yan ng mga tao na kailangan natin pumawar dito sa desisyon natin para sa CONCON. Ang sa akin ganito,